So, good day everyone, no? So, karon explain ako kung unsa ni ang makita nato sa screen nato. Ano siya ato so, muna siya ang ato ang PHP My Admin. So, unsa ni siya ka tool nga ginagamit para ma-manage sa atong database gani. Dili nato makita ma-add, ma-edit o ma-delete ang mga database. Ay, delete sa database. So, ang database nga among gigamit kay LabDB, no? LabDB PHP. So, ug ang table nga gi-open karon kay student. So, man siya student. So, each row diri represent one student. Ug each column can specific information sa student. Sa ang course, year level, full name niya. So, ang ID kay yung number sa matag student. Nya ang full name kay mo na siya ang full name sa student, ang course kay kung unsa nga program ang gi-enroll, then ug ang year level kung unsa nga siya kay college. So as you can see naatay 3 ka student nga naka-save sa table. Si Alice Mendoza, Bob Santos, ug Carla Reyes. So nga lahi-lahi og course ug year level. So sa ibabaw makita nato ang SQL command nga select from student. Pasabot ani kay display niya ang all records gikan sa students table. So sa kilid nga row sa matag row ay sa kilid sa matag row naatay options nga edit, copy ug delete. Kay kani nga mga buttons ginagamit para dili nato ma-manage ang diri dili nato ma-manage ang student student data. So proceed to diri sa atong code, no. So mo ni siya ang mo ni siya ang atong mga variables nga store sa atong data credentials gani. Pasabot ani asa ang database, kinsa ang user og unsa nga database ang gamiton. Then MySQL ani. So kani nga line connect sa PHP dito sa ato ang MySQL. So kung walay ani dili maka-access ang PHP sa ato ang database. Then if gani. So kani siya is mag-check kung mag-fail gani ang connection. Kung na error, mohunong dayon ang ato ang program. Then kani this sets the text encoding. So importante ni para correct ang text, symbols o emoji. So kani pud siya ito dito siya mag-connect sa ato ang file sa atong database. Kung wala ni dili ta maka-delete kay wala may database connection. Then ID kani muna siya ang example ani is katong delete student.php ID number 3 or number 1. So makita nato nga ako ara na i-demonstrate nato ang niya. So i-make sure nga ang number siya i-make sure nga number siya for safety. Then if kani siya is if invalid ang ID dili mo proceed ang delete. Ibalik dayon sa atong dashboard para malikayan ang kanong error. So kani so giingon diri is i-delete ang student nga naay specific ID. Then kani is mag-bind siya sa atong ID gikan dito sa atong query nga I means integer. Then importante ni para
secure ug ma-prevent nato ang SQL injection. So kani siya execute, so this executes the delete action. So kung successful, mabadayon sa direct then header. After deleting, ibalik ang user sa dashboard para limpyo ug maayo ang user experience. So kani diri is mo ni siya mo siya mokuha sa ato ang students ID sa ato ang URL. So example, itong edit student.php then ID is equal to 2. So i-sure nga number gud siya. Then kani is if invalid ang ID, ibalik dayon sa dashboard para malikay ng error. Then ni ni select ano siya is SQL query nga kuhaon sa manghaon ng student base sa ID. So only nga students ang i-fetch niya. Then kani secure kani is attach ang ID sa query ug i-run ang query. Safe ni kontra sa SQL injection. Then kaning rest is source the result from the database. Then kaning if then exit ano siya if walay student nga nakit-an so ibalik ra gyapon sa dashboard. Then row no convert sa student data into an array. So mo na ang gamiton sa form field. So natin makita diri nga import hidden name kani. So kani siya hidden field para sa ma-appeal ang mga student ID when updating. So importante ni para makabalo ang system unsa ang student ang i-update. Then value kani. So when click update, padala ang data sa update student.php para i-save ang changes. So kayo man naman ta ato sa code. So explain na po na ako ni. So mo ni siya to gikan na tong localhost then lab9 student dashboard. So mas makansi makita na to diri na sa ID full name niya of course then year. So lahi-lahi sila year kanilang siya wala. Then si actions. So pwede ta maka-add og student like add nato siya si Cedric. Then course niya is to be sa lang teacher. Then siya is second year. So pag-save na to is nadriya sa ato ang kuan si Cedric. So BS IT ang course then year level. Then pwede pud sa maka-add ay maka-delete and edit. So if delete nato na si di kuan so kuan siya notif siya og delete this student. So okay. So karon so na-delete na. And pwede pud ta maka-edit. So edit nato si YAML. Nato for so update then so mo na to na-update siya. Then pwede sad ta maka-search. So karon pag-search na to so nilabas si Amel full name niya course year of so mao ra to sa ato ang lab 9. Thank you for watching.